Ang pag-aaral po natin ngayon, sa patuloy naman nating pagkilala at pag-unawa sa takdang kapanahunan ng Diyos, na habang nagtitiwala tayo sa kalooban ng Diyos, atin namang ipinapamuhay ang pagiging anino ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba ibig sabihin yan? Takdang kapanahunan ng Diyos at pagiging anino ni Hesus. Pag-aralan po natin yan. Tingnan po natin at subukan nating liwanagin sa tulong ng Biblia. Nawa makatulong sa bawat isa ang gawain ito para sa ikauunawa natin ng oras, ikauunawa natin ng paraan, at ikauunawa natin ang layunin ng Diyos para sa atin. Ang version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version para sa Tagalog na salin. At New American Standard Bible sa English naman po. Ang talatang ating pagbubulay-bulayan ay mula sa Genesis chapter 21 sa verse 2. Ito ay tungkol sa mag-asawang Abraham at Sarah at sa kanilang anak na si Isaac. Basahin po natin. Genesis 21 verse 2. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. So Sarah conceived and bore a son to Abraham in his old age, at the appointed time of which God had spoken to him. Maaring marami pong katuruan ang makikita natin sa talatang ito. Maaring maraming kaisipan ang makikita natin dyan. Pero ngayon po sa ating pag-aaral, ang nais ko pong bigyang pansin natin ay ito po. 3 punto o 3 kaisipan mula sa Genesis 21 verse 2. Ito yung bibigyan natin ng pansin at kung ano naman yung magiging personal na aplikasyon natin mula sa mga puntong ito o kaya ano yung mga personal na aplikasyon natin, personal na mga hakbang natin mula sa mga katuroang ito. Number 1, walang kayang humadlang sa plano ng Diyos. Si Sarah po ay naglihi, si Sarah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Dito sa bahagi ng talatang ito, makikita natin na kapag merong plano ang Diyos, walang sino man ang may kayang humadlang sa Kanya. Kapag merong layunin ang Diyos, merong pangako ang Diyos, merong plano ang Diyos, walang sino man. Kahit anumang sitwasyon, kahit sino pa yan, kahit sino mang may kapangyarihan, kahit anumang kalagayan, walang kayang humadlang sa plano ng Diyos. At kung kilala po natin ang Diyos, alam po natin, walang imposible sa Kanya. Walang mahirap para sa Kanya. Bago po natin himayin ang main verse natin ito, para mas maalala natin at mas makilala pa natin kung sino ang ating Diyos, magbasa po tayo ng ibang mga talata sa Biblia na nagpapakilala sa dakilang kapangyarihan at dakilang kakayahan ng ating Diyos. Tapos, balikan po natin itong Genesis chapter 21 verse 2 maya-maya. Basahin natin ang sinasabi ni Job sa kanyang kwento naman sa Job chapter 42 sa verse 2. Sabi po dito, alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na mahahadlangan. Pagkilala po ito ni Job sa Diyos, matapos marinig ni Job yung Diyos, tapos nagsisi siya at sinabi nga po ni Job yung tungkol sa Diyos, sabi niya dito, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. So, ganyan kinikilala ni Job ang Diyos, no? At ganyan din po naman ipinapakilala sa atin ng Biblia ang ating Diyos. Marami po sa atin familiar or kaya alam na yung istorya, yung nangyari yung pinagdaanan ni Job. Sa naging kalagayan ni Job, naniniwala siya na walang kayang humadlang sa layunin at plano ng Diyos. At pagdating naman po sa salvation, pagdating sa kaligtasan, sinabi mismo ng Panginoong Hesus sa Marcos chapter 10 sa verse 27, tiningnan sila ni Hesus at sinabi, sa mga tao, ito'y hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari.
ang kinukuha naman natin dito, yung katotohanan na sinasabi ng Panginoong Jesus. Sabi niya po, for all things are possible with God. So nakikita po natin na mula sa mga talata ng Biblia, nakikilala natin kung sino itong Diyos na ating sinasamba. For all things are possible with God. Walang imposible sa Kanya. Hindi mahahadlangan ang layunin niya. Sabi pa po sa sulat naman ni Lucas, sa Luke chapter 18, sa verse 27, subalit sinabi niya, ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos. Muli po, ang context din nito tungkol pa rin sa salvation, tungkol pa rin sa kaligtasan. Ito yung lumapit kay Jesus, yung isang pinuno, at nagtanong yung lalaki na yon kung paano magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sinagot siya ng Panginoon. Tinuruan siya ng mga dapat na gawing hakbang niya. Pero sa dulo ng kwento, hindi kaya ng lalaki, no? Kaya nalungkot siya. So sabi ni Jesus, mahirap talagang pumasok sa kaharian ng Diyos. Nung marinig ng ibang tao, itong tagpong ito, sa pagitan ni Jesus at nung lalaking mayaman, lalaking pinuno, nagtanong yung mga tao, sino kaya ang maliligtas? Kaya ito yung sagot ng Panginoon. The things that are impossible with people are possible with God. Ito yung kinukuha natin dyan. Walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay, kung gagawin ng Diyos, kaya niyang gawin. Walang mahirap sa Kanya, walang makakahadlang sa plano ng Diyos. Kaya pagdating po, or tungkol kay Sarah at Abraham, yun dun sa ating main verse, nangako ang Diyos na pararamihin niya ang binhi ni Abraham. Tingnan po muna natin yung pangako, no, at layunin ng Diyos. Then, alam natin yung hadlang doon sa pangakong yon. Pero makikita natin na wala talagang kayang humadlang sa plano ng Diyos. Ano nga ba yung pangako ng Diyos? Sabi po sa Genesis 15 sa verse 5, siya'y dinala niya sa labas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. No? And he said to him, so shall your descendants be. Pag-uusap po ito ng Diyos at ni Abraham. Kung gaano karami at kung kayang bilangin ni Abraham yung bituin, ganon karami ang magiging anak niya ayon sa Diyos. Nakipagtipan ng Diyos kay Abraham at sinabi na bibigyan siya ng anak at magiging ama si Abraham ng maraming bansa. Yun yung pangako. At tandaan po natin, no, base sa mga naunang talatang binasa natin, makapangyarihan ang Diyos at walang makakahadlang sa kanyang layunin. Ngayon, tingnan natin yung hadlang sa pangakong ito. Yung pangako, pararamihin yung binhi ni Abraham. Magiging ama siya ng maraming bansa. Ito yung hadlang sa pangakong ito. Si Abraham po kasi 99 years old na. Kung sa ating panahon ngayon, ang lalaking 99-year-old, impotent na malamang . Tapos yung kanyang asawa, si Sarah, 90 years old, menopause at baog. So yung pangako, pararamihin, bibigyan siya ng anak. Magiging ama siya ng maraming bansa. Pero ito yung hadlang no? May edad, matanda na sila ng mag-asawa. Kaya kung maalala po niyo yung kwento, natawa si Sarah nung marinig niya na sinasabi ng Panginoon na magkakaanak sila ni Abraham. Kasi paano nga naman magkakaanak sila, at sinabi pa ng isang lalaki, natawa doon si Sarah, paano nga sila magkakaanak ng isang lalaki? Paano dadami yung binhi ni Abraham? Ganito po yung kalagayan nila sa Genesis 18 verse 11. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae. Ito yung kalagayan ng mag-asawa. Kapwa matanda na at lipas na sa panahon. And Sarah was past childbearing. Sa ating mga tao, ito yung hadlang para magkaanak, para dumami. Lipas na sa panahon. Kapwa matanda na. Pero para sa Diyos,
Diyos na walang imposible. Hindi ito adlang para hindi may sa katuparan ng Diyos ang kanyang pangako at plano para sa mag-asawa. Hindi hadlang na 99-year-old o 100 years old na si Abraham tapos 90 years old si Sarah na menopause na hindi dinadatnan, di ba? At baog. Hindi mahadlangan ng kahit ano para hindi maisakatuparan ng Diyos ang plano niya. Kaya sabi po sa ating main verse, si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Kung nung una natawa si Sarah dahil duda siya na magkakaanak pa nga ba siya dahil yun nga, matanda na sila, lipas na silang mag-asawa sa panahon. Pero nung mangyari yan, ganito ang naging reaksyon ni Sarah. Sa verse 6, sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa sa akin. God has made laughter for me. Natawa ito, hindi na ng pagdududa katulad nung una. Kasi tinutuon ng Diyos yung pangako sa kanila. So, tawa ito ng kasiyahan. Joyous celebration. Pinasaya siya ng Diyos. Bakit po ganon yung naramdaman ni Sarah? Kasi si Sarah, sa kabila ng kalagayan niya, nilang mag-asawa, ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki. So, nakita natin po na walang kayang humadlang sa plano ng Diyos. Yan yung punto number 1. At sa ikalawa po, si Isaac ay anino ni Jesus. Sabi po sa verse 2, yung ating main text, naglihi at nagkaanak ng isang lalaki si Sarah kay Abraham. Yung lalaki o son to Abraham ay si Isaac. At kapag nakakabasa po tayo ng mga characters sa Bible tulad nito, ito yung dapat ding makita natin. Ang tawag ng mga scholars dito, foreshadow o kaya foreshadowing. Ibig sabihin po, si Isaac na ipinanganak ni Sarah ay anino ng Messiah na darating. Gagamit po ako ng konting ilustrasyon para sa mas mabuting paraan ng pag-unawa natin ng pagbabasa ng Biblia at ng mga characters sa Biblia. Ganito po yung foreshadowing. Imaginein mo po, merong kang katabi, tapos may liwanag or ilaw sa likod nyo, na habang naglalakad kayo, nakikita mo sa harapan yung anino ng kasama mo. So, alam mo may parating Nauuna yung anino, yung shadow. Sa Old Testament, sa ating main verse, si Isaac yung anino na parating. Isaac foreshadowing yung tagapagligtas, yung Messiah na parating. And hindi lang naman si Isaac yan Pag nagbasa tayo ng Biblia, si Adan, si Moises, anino sila ng Panginoon. So si Samson, si David, maging yung mga propeta, sila yung larawan ng darating na Kristo sa New Testament. So kapag binasa o pinapakinggan natin yung kwento nila, ang makikita natin sa kanila ay si Jesus. Kaya pagdating natin sa pag-aaral kay Isaac, ganito po yung foreshadowing. Si Isaac, ipinanganak sa mahimalang paraan. Diba? Si Jesus ganun din Ang magulang ni Isaac, lipas na sa panahon para magkaanak. Ang ina ni Jesus, birhen. So, parehong imposibleng magkaanak Kaya, sa mahimalang paraan, sila ipinanganak. Si Isaac, ipinanganak dahil sa pangako ng Diyos. Si Jesus ganun din. Isinugo, ipinanganak dahil sa pangako ng Diyos. Si Isaac, inialay. Inialay siya ng kanyang tatay. Utos yun ng Diyos. Si Jesus, ganun din. Inialay din. Si Isaac, willingly, pinasan niya yung kahoy na handog na susunugin. Maring hindi alam ni Isaac, or pwedeng alam niya, na yung pasan-pasan niyang kahoy, yan yung gagamiting panggatong sa kanya.
Pero ang picture na dapat nating makita, willingly pinasan niya yung kahoy. Si Jesus ganun din. Pinasan niya ang krus kung saan siya ipapako. Alam natin yung kwento, hindi natuloy yung pag-alay kay Isaac. Dahil merong naging substitute. Merong tupa na naging kapalit. At ganun din po si Jesus. Naging substitute siya. Ang Panginoong Jesus naging parang maamong tupa na inialay. So, ganyan po natin titingnan or uunawain yung Biblia, no? Yung mga character. Lahat po, maging yung Old Testament, itinuturo patungo kay Jesus. Sabi po mismo ng Panginoong Jesus sa Lucas 24, sa verse 27. At patuloy na ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Then beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. All the scriptures. Lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol kay Jesus. Ito yung paliwanag ng Panginoong Jesus sa dalawang alagad na naglalakad ito galing Jerusalem. Matapos nilang yung dalawang alagad, matapos nilang makita, matapos nilang mabalitaan na namatay at inilibing ang Panginoong Jesus. So, pauwi na sila. Galing sila sa Jerusalem. Nagpakita sa kanila ang Panginoong Jesus. Ang point natin, mahalaga po na sa pagbabasa natin ng Biblia, ang mas mahayag sa atin, ang mas makilala natin ay ang tungkol kay Jesus. Nang sa gayon po, mas makakarating tayo, mas makikilala natin ang Diyos. So sa ating main text, si Isaac po ang anino ng Kristong darating. Magandang makita natin yan ha. Tapos mamaya-maya pag-usapan pa natin kung paano naman yung aplikasyon natin niyan sa atin bilang anino ng Panginoong Jesus. Tuloy muna natin yung mga pangunahing punto sa ikatlo po. Ang takdang panahon ng Diyos. Tulad ng sinasabi natin kanina na pagkakapareho ng kapanganakan ni Jesus at ni Isaac, na pareho sila sa mahimalang kaparaanan, pareho sila dahil sa pangako ng Diyos, at pareho din pong ayon sa takdang panahon ng Diyos. Sabi po dito sa verse 2, sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Yung takdang panahon na yan na sinabi ng Diyos kila Abraham, kila Sarah, naglihi at nagkaanak ng isang lalaki. Hindi lang parehong ipinanganak si Isaac at Jesus sa mahimalang paraan. Kundi pareho silang ipinanganak according to God's timing. Mahalaga din po na makita natin yan Sabi po dito, ipinanganak ni Sarah si Isaac at the appointed time of which God had spoken to him. So take note po natin yan na takdang panahon o appointed time. Diyan ipinanganak si Isaac. Sa kapanganakan naman po ng ating Panginoong Jesus, ang ginamit na term ni Apostle Paul, basahin natin yung Galatians chapter 4, verse 4. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kung kay Isaac, takdang panahon, dito naman po kay Jesus, ang ginamit ni Apostle Paul, ganap na kapanahunan. But when the fullness of time came. Yung fullness po, o yung ganap, sa Greek word niyan, ay pleroma. Basahin ko po sa Tagalog yung pleroma, puno o pagkukumpleto. Kung ano ang nagpupuno tulad ng nilalaman, karagdagang bagay, karamihan, o kung ano ang puno tulad ng lalagyan, pagganap, at panahon. Ito ay inilalagay upang punan, bahagi na nagpupuno, pagkukumpleto, kabuuang kaganapan. Kung ihambing po sa isang bunga o kaya sa isang prutas, may tamang
panahon para pitasin. Yan yung may takdang oras ang pagkahinog, yung fullness o ganap. Hindi pwedeng bulaklak pa lang pipitasin na natin. O kaya kakaporma pa lang na itsurang bunga pa lang, kukunin na natin. Hindi pwede na pipilitin nating pitasin kahit hilaw pa. So, yun po yung ganap na kapanahunan o fullness of time dito sa Galatians chapter 4 verse 4. Pinapakita din ito sa atin na merong timeline ang Diyos. Meron siyang ganap o takdang panahon. Hindi natin pwedeng madiliin. Hindi natin pwedeng pilitin at hindi natin pwedeng apurahin ang oras ng Diyos. Kasi sabi nga po dito, but when the fullness of the time came, ang Kristo po o ang Mesaya na isinugo ng Diyos daan-daang taon na hinintay ng mga Israelita mula pa dun sa panahon ni Abraham. Umabot pa nga yata ng 1,000 taon yung paghihintay ng mga tao sa Old Testament. Hinintay nila yung mahabang panahon bago ipanganak si Jesus sa ganap na kapanahunan ng Diyos. So, dapat natin niya makita ha, kasi po tayo minsan mainipin. Pakiramdam natin, ang tagal ng timeline ng Diyos. Ang tingin po kasi natin maikli lang. Ang perspective natin dito lang sa buhay na ito. Pero tandaan po natin, ang Diyos, ang isipan ng Diyos, eternal, walang hanggan. Kaya sa ibang sulat nasasabi na ang 1,000 taon ay isang araw sa Diyos at ang isang araw 1,000 taon sa Diyos. Kasi po eternal ang isipan ng Diyos. Darating ang takdang panahon ng Diyos. Siya ang masusunod. Oras ng Diyos ang susundin. Kung kailan niya gagawin yung mga plano at layunin niya sa atin. So mula po sa ating pangunahing talata sa Genesis chapter 21 verse 2, ito po yung mga pangunahing punto o kaisipan na itinuro sa atin. Una, walang kayang humadlang sa plano ng Diyos. At dahil nakita natin sa kwento ng mag-asawang Abraham at Sarah na hindi kayang hadlangan ng anuman ang pangako at plano ng Diyos, tayo po sa ating pagkilala sa ating Diyos, ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa Diyos. Ang aplikasyon po para sa atin, matapos mahayag sa atin ang kakayahan ng Diyos, buong puso tayong magtiwala sa Diyos. Sabi po sa Proverbs chapter 3 sa verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. So, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Wala palang kayang humadlang sa plano ng Diyos, wala palang kayang humadlang sa layunin ng Diyos, kaya buong puso tayo magtiwala sa Diyos. Paniwalaan po natin na kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang timeline, ayon sa kanyang kaparaanan, ayon sa kanyang oras. So, trust in the Lord. Sabi po sa verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. No, buong puso nating pagtiwalaan ng Diyos, buong puso natin siyang kilalanin at hayaan nating kumilos sa atin ang Diyos. Manatili po tayong sumusunod. Manatili tayong tapat na sumusunod sa Diyos sa lahat ng ating mga lakad at hayaan nating gawin ng Diyos kung ano yung mga plano niya para sa bawat isa sa atin. Sabi po, trust the Lord with all our hearts and acknowledge Him in all our ways. Number 2, si Isaac ay anino ni Jesus. Yung kwento ng buhay ni Isaac, ipinanganak siya sa mahimalang paraan, iaalay dapat siya, papatin siya dapat bilang handog. Yung kwento na yon ng buhay ni Isaac ay isang maliit na kwento na nakapaloob sa isang malaki at isang magandang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Naging parte o
naging anino si Isaac ng paparating na tagapagligtas o Kristo. Ganun din po sa atin. Anino din dapat tayo ng Panginoong Hesus. Yung buhay natin ngayon, ang dapat na makita ay si Hesus. Yung buhay natin ito na maikli, yung buhay natin ito na maliit, nawa po maging parte ng malawak. Itong buhay natin na ito ay maging parte ng malaki at magandang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa maraming tao. Sa aplikasyon po, maging anino tayo ni Jesus. Sabi ni Apostle Paul sa Galatia chapter 2 sa verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Anino lang din tayo. Ang dapat na makulay ay si Jesus. Tayo anino? Ano ba yung kulay ng anino? Si Jesus dapat ang matingkad sa ating buhay. Ang buhay natin, ang nakikita at ang itinuturo ang Panginoong Jesus. Parang dito kay Pablo, ang nabubuhay sa kanya si Kristo. Parang si Isaac at sa iba pa na karakter. Kapag binasa natin yung buhay nila, halimbawa buhay ni David, o kaya buhay at pangyayari sa kay Jonas, kaya buhay ni Jose, ang makikita natin doon ay si Jesus. Ganun din po dapat sa atin. Ito yung aplikasyon ng ating pag-aaral na si Isaac, yung mga karakter ng Bible, yung mga apostol, tulad nila, yung buhay natin, dapat ang makikita ay si Jesus. Na kapag tiningnan tayo, maituturo sila, yung ibang mga tao, maituturo kay Jesus. So, paano kaya kapag pumasok tayo sa isang kwarto, sa isang lugar, kapag dumating tayo sa isang lugar, ano yung nakikita sa atin ng mga tao? Minsan may mga naririnig ako sa mga kwentuhan, no? May dumating ang kanilang impression, ito na naman yung demonyo, dumating na. Tayo pang mga Kristiyano dapat hindi ganyan. Sabi nga po dito ni Pablo, it is no longer I who live, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So, paano kaya kapag pumasok tayo sa isang kwarto, kapag dumating tayo sa isang lugar? Ano yung nakikita nila sa atin? Dapat po, anino lang po tayo. Ang buhay natin ay hindi tungkol sa atin. Hindi tayo yung tinatanghal, hindi tayo ang bida sa ating sariling kwento. Hindi tayo ang matingkad. Kapag tiningnan yung buhay natin, dapat ang nangingibabaw, ang itinuturo ay ang Panginoong Hesus. Di ba? Kung paano ba naging mapagpakumbaba ang Panginoong Hesus, paano ba siya magpatawad, paano ba siya magmahal, paano ba siya sumunod sa Diyos, paano ba siya makisalamuha sa kapwa, paano ba siya mag-akay para gawing mga alagad, at kung paano ba gumawa ng may pagmamalasakit sa kapwa ang Panginoong Hesus, yun dapat yung nakikita sa atin. Bagamat dumating na ang Panginoong Hesus sa kanyang unang pagparito, pwede pa din tayo maging anino ng Panginoon na yung istorya, na yung kwento ng buhay natin, ang itinuturo ay si Jesus. Na yung kwento ng buhay natin, ang bida ay si Jesus. Yung istorya natin, kapag tiningnan tayo, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas ay si Jesus. So, pag-isipan po natin ito, no? Paano ba tayo magiging mabuting anino ni Kristo? Na habang nabubuhay tayo sa buhay na ito, paano ba magiging matingkad? Paano ba mas makikilala si Kristo? Na sa bawat tumitingin sa kwento ng buhay natin, ang nakikita nila ay si Jesus. Na ang nabibigyang kaluwalhatian ay ang Panginoong Jesus.
Pagbulay-bulayan po natin yan, pag-isipan po natin yan, at magtulungan po tayo na maihanay sa salita ng Diyos ang ating pamumuhay. Number 3 po, ang takdang panahon ng Diyos. Kung ang ating buhay at ang kwento ng ating buhay ay hindi talaga patungkol sa atin, kundi tungkol dapat sa ating Panginoong Hesus, na siya ang bida, huwag nating madaliin ang panahon sa ating buhay. Ang aplikasyon natin sa takdang panahon ng Diyos, matuto po tayong magtiwala, matuto po tayong maghintay sa kaparaanan at oras ng Diyos. Dito po sa ating main verse, sa Genesis 21 verse 2, si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki sa takdang panahon. Hindi lang si Isaac yung nasa isip o plano ng Diyos dyan, kundi katuparan niya ng malawak na pangako niya kay Abraham na magiging ama siya, si Abraham po magiging ama ng maraming bansa. So, eternal purpose ng Diyos. Anino lamang si Isaac. So, tulad ni Isaac, ano po ba yung bahagi o ano po ba yung contribution natin sa malaking istorya ng pagliligtas ng Diyos sa maraming tao? Ang prayer ko po, meron nawang epekto ang buhay natin sa maraming tao sa paligid natin. Nawa merong epekto yung buhay natin sa mga nakakasama natin. Na kapag nakikita kanila, ang nakikita nila sa pagsunod mo sa Panginoon, ang nakikita nila at ang naluluwalhati nila ay si Jesus. Yan po kasi talaga yung meaning ng ating buhay. Sa lahat ng ating ginagawa, ang mapaparangalan ay ang Panginoon. At sa ating pagsunod sa Panginoon, na ituturo naman natin ang ibang tao patungo o palapit kay Kristo. Sabi naman po ni Apostle Paul sa 2 Corinto chapter 6 verse 2. Sa katotohanan po kasi yan, dapat hindi tayo masyadong magsayang ng sandali o ng pagkakataon na meron tayo. Sabi po dito ni Apostle Paul, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Dahil tumanggap po tayo ng biyaya ng Diyos, tanggapin po natin ang may kabuluhan. Miraculously, tulad ni Isaac, kung paano siya ginamit na instrumento ng Diyos para maging anino ng darating na Messiah, anino ng darating na tagapagligtas, maging ganun din po tayo. Maging anino din po tayo, at ngayon yung takdang panahon ng Diyos, nagampanan natin ito. Tumanggap tayo ng kaligtasan. Di ipamahagi din natin sa iba ang kaligtasang nagmumula sa salita ng Diyos. At mangyayari po yan sa takdang panahon ng Diyos. Ngayon yung takdang panahon, papasakop lamang tayo. At magtiwala tayo sa panahon ng Diyos. Ano ba ang magiging gampanin natin sa magandang kwento ng pagliligtas ng Diyos sa mga tao? Dapat may parte tayo. At bahagi talaga tayo doon. May parte dapat talaga tayo doon. Ano man po yon, magtiwala. Trust God's timeline. Minsan po kasi naiinip tayo. Minsan, minamadali natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Meron tayong mga kahilingan, meron tayong mga gustong mangyari. Gusto natin mangyari agad, mapasa atin agad. Babalikan po natin yung kwento yung mag-asawa, si Abraham at Sarah. Di ba pinangakoan na sila ng Diyos na bibigyan sila ng anak? Siyempre po, yung nangako, merong sariling timeline yung nangako sa kanila. Pero ang ginawa ni Abraham, sinipingan niya si Hagar, yung alipin ni Sarah. Nangako, nakipagtipan na sa kanila ang Diyos na bibigyan sila ng anak. Again, yung nangako may sariling timeline kasi. Kaso ang ginawa nga ni Abraham, sumiping siya sa iba, doon sa alipin ni Sarah, si Hagar. Iniisip nila, kailangan maging ama si Abraham. So, minadali nila. Hindi sila nagtiwala sa takdang panahon ng Diyos. Kaya sumiping si Abraham kay Hagar. At speaking po ng siping, para ito lalo na sa mga kabataan ngayon. Kung kayo po ay may girlfriend o kung kayo po ay may boyfriend, may takdang panahon din po ang Diyos sa tamang pagsiping. Merong timeline ang Diyos.
No? Hindi natin pwedeng madiliin. May opportune time ang Diyos sa ganyan. Isingit ko na po ito patapos naman na po tayo. Para sa mga kapatid na mga kabataan natin. Magtiwala tayo sa takdang oras ng Diyos. Katulad sa prutas, hindi natin pwedeng pitasin kapag wala pa sa kapanahunan. So wag nating madaliin. Wag pilitin ang mga bagay-bagay sa inyong buhay. Kung hindi pa hinog, kung hindi pa wasto sa gulang ang mga bagay na nais ng Diyos para sa iyo, wag pong madaliin. Magtiwala sa takdang panahon at sa takdang oras ng Diyos. At muli sa ating pagtatapos po, bigyang diin lamang natin ito. Paano ba tayo magiging anino ni Kristo? Paano ba tayo magiging mabuting ehemplo na ang nakikita sa buhay at pamumuhay natin ay ang Panginoong Hesukristo? Paano ba natin mapapalago? Paano ba natin mapapaunlad yung sarili natin na maging katulad ni Kristo na nababago araw-araw na maging Christ-like, na maging katulad ng ating Panginoong Hesus? Paano ba tayo magiging mabuting anino ni Jesus na habang namumuhay tayo, mas tumitingkad, ang mas na itatanghal sa ating buhay ay si Kristo? Na sa mga tumitingin sa atin, na ituturo naman natin sila sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Nawa sa paningin ng mga kaibigan mo, nawa sa tingin ng pamilya mo, sa tuwing titingnan nila yung uri ng pamumuhay mo, kapatid, ang nakikita nila ay si Jesus. Kaya ka Kristiyano. Kaya ka namumuhay bilang Kristiyano, Christ-like. Maging anino tayo ng ating Panginoon at tagapagligtas. Patuloy at manatili po tayong buong puso na magtiwala sa Panginoon. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Purihin ang Diyos sa pagpapahintulot niya na makapagsagawa tayo ng pag-aaral ng kanyang salita. Magkasama-sama po tayong muli online sa darating na linggo para sa ating Sunday worship service. At syempre po sa kalooban ng Diyos, next Thursday po ulit. Magandang gabi. Ingat po kayo. God bless po.